Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng banta ng lahar sa Bulkang Mayon dahil sa inaasahang masamang panahong dala ng Bagyong Ada. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Ada sa Bicol Region. Depende sa magiging kilos nito sa weekend. Live mula sa Daraga Albay, may unang balita si Ian Cruz. Ian? Yes, Susan, ngayong araw nga hanggang bukas inaasahan ng malakas sa pag-ulan dito sa Albay dahil nga sa paglapit ng Bagyong Ada. Pero sa mga sandali ito, Susan, mahinang ambon at makulimlim na panahon lamang at banayad na bugso ng hangin ang ating nararamdaman dito sa Albay. Pero hanggang kagabi, Susan, ay patuloy nga sa paglikas ang ating mga kabayan sa bayan ng Ginubatan. At tumuloy ang mga taga-barangay Maninila sa Ginubatan East Central School. Marami ang hinatid doon ng rescue vehicles pero may mga nagtungo rin na sakay ng sariling motorsiklo o tricycle. Maaga pa kahapon ang simula ng paglikas sa mga taga-Maninila. Pamilya nga ang lumikas at ayaw daw nila matrap sa loob ng barangay dahil may posibilidad niyang rumagasa ang lahar kapag malakas ang ulan. Magkakatuwang ang mga bumbero, taga-munisipyo, barangay at force multipliers sa paglikas sa mga residente. Napapagitnaan ng Maninila at Masarawag Galis ang barangay at kapag tumindi nga ang pag-ulan ay maaring malubog at masira ang daanan. Sa barangay Masarawag naman, Susan, unang inilikas ang mga nakatira sa inaabot ng lahar na portion ng Ginubatan Mayon Road. Ayon kay Mayor Ann Onghoko ng Ginubatan, sa inisyal na bilang ay nasa 707 families o 1,773 individuals ang lumikas hanggang kagabi. Nakapailalim na sa wind signal number 1 ang buong Albay kung saan patuloy pa rin ang pag-aalboroto nga ng Bulkang Mayon na nasa alert level 3 pa rin. Ngayong umaga, naglabas din ng lahar advisory ang PHIVOLCS kaugnay ng pagdating ng Bagyong Ada na inaasahan daw na magdadala ng heavy to intense rainfall. Ito raw ang maaring mag-trigger ng volcanic sediment flows o lahar at muddy stream flows sa drainage areas ng bulkan. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang mga residente dahil sa umiiral na signal number 1, hindi na pinapayagan ng Coast Guard ang pagbiyahe ng anumang sea vessel. At bukod nga sa mga port dito sa Albay, Susan, ay apektado na rin siyempre ang port dyan sa Sorsogon na daanan o koneksyon ng Luzon patungong Visayas. At sa initial nga na ulat ng Philippine Coast Guard, nasa 1,800 plus na ang stranded na mga pasahero, mahigit 900 na rolling cargos at may 10 vessel ang stranded ngayon dito sa Bicol Region kaugnay nga ng pagdating ng Bagyong Ada. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Ian Cruz mula po sa Albay. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.